Sa isang pangulong kinukwestiyon ng pagkakahalal, di nakakatulong ang dagdag na mga kontrobersya. Pero ito mismo nangyari sa Administrasyong Arroyo. Ayon sa kanya mga kritiko, sa totoo lang, nabahira ng katiwalian ang naging pamumuno ni Pangulong Arroyo. Walang pamuno, walang guys, na dumadating ko sa akin. 2004, niyanig ng fertilizer scam controversy ang Administrasyong Arroyo. 728 million pesos ang itinalaga para sa fertilizer fund ng ginintuang masaganang ANI project. 28.6 million pesos lang ang kinailangan ng mga magsasaka noong 2003. Dahil sa napansing mga irregularidad, nagsampa na reklamo si Marlene Esparat, dating ombudsman ng Department of Agriculture sa Central Mindanao. Isa sa mga idinawit si Undersecretary Jocelyn Jokjok Bolante at ang Pangulo. Bukod sa overpriced, ibinahagi rin ang pera sa panahong hindi naman naglalagay ng fertilizer. Ang abono rin na hindi pampalay, ipinamigay maging sa mga lugar na wala namang bukid. This is not merely an issue of one stealing from government. This is also an issue of one stealing from the farmers. The farmers who have been so poor, sabi ko mahirap pa sa daga, doon ka pa kukuha doon ka pa magnanakaw sa mga benefits sa kanila. 2005, pinatay sa kanyang bahay sa Sultan Kudarat ang whistleblower na si Esperat. Di pa nahuhuli ang mga mastermind sa kaso. The bigger amount of 1.5 Nang pumutok ang kontrobersya sa scam, agad lumisan si Jokjok patungong ibang bansa. Who has chosen to become a fugitive from justice by ignoring our 4 subpoenas and 1 invitation may be referred rightly to be the master architect of the fertilizer scam. Noong 2008, nahuli siya sa Amerika at saka naibalik sa Pilipinas. We did not release a single cent to the congressman personally. You released it well. We released it to the LGU. Noong 2004, yumanig naman ang North Rail Project, proyektong layuning magpapabilis sa paglalakbay mula sa norte papunta sa iba pang parte ng Luzon. Pero maging ang proyektong ito, balot din daw ng anomalya. Dahil ito'y 900 million na ang tawag namin dito sa North Rail, ito ang pinakamahal na railway project sa buong mundo at kaunti lang ang diferensya sa presyo ng North Rail doon sa pinakamodernong train system sa buong mundo na naroon ngayon sa Shanghai, China. Alam mo, hindi totoo yan eh. On a per kilometer basis, mas mura pa rin ang North Rail project. May mga project na murang-mura per kilometer, may mga project na mas mahal. Depende sa terrain, depende sa kung anong klaseng materials ang gagamitin, kung anong klaseng technology ang gagamitin, so kung anong klaseng construction approach ang gagamitin. No? So, mahirap magkumpara. No? Ang magbabatayan na lang natin, ang pamantayan na lang natin na natitira ay yung kung ano ang mga criteria na ini-impose ng NEDA at saka ng Investment Review Committee ng pamahalaan natin. Kapag pumapasa dyan ang project, okay, yun lang ang pamantayan na kailangan natin habulin. Linapa po ng mga magnanakaw ang kaba ng bayan. Kaya nga po nakakalungkot na ngayon nagkakaroon na tayo ng bagong administrasyon, wala pong tinirang pondo itong palabas na administrasyon. Nakahiram na ng $125 million ang gobyerno para sa proyekto. Sa ngayon, nagbabayad tayo ng 1 milyong pisong interest para sa North Rail Project na hindi pa gumugulong. Marahil ang isa sa pinakamalaki ring eskandalong yumanig sa administrasyon, ang National Broadband Network o NBN-ZTE deal. Proyektong dapat ay mag-uugnay sa mga opisina ng pamahalaan sa pamamagitan ng isang pambansang computer at telecom network. Abril 2007, nung iginawa dito ng gobyerno sa Zhongxing Telecommunications Equipment Corporation at natuloy ang usapan sa NBN-ZTE deal. 329.5 million pesos ang halaga ng proyekto. Overpriced daw ito, ayon sa mga kritiko. Ano kung maging dahilan na magkasala pa yung iba sa Diyos at sa bayan dahil sa akin. Setyembre 2007, inakusahan ni na Rodolfo Jun Lozada Jr. at Jose Joey De Venecia III ng korupsyon
ang ilan sa mga sangkot sa deal. Kasama sa mga ito sina dating National Economic Development Administration o NEDA Director General Romulo Neri, dating Commission on Elections Chairman Benamin Abalos at First Gentleman Miguel Mike Arroyo. Idinawit din nila ang Pangulo sa kontrobersya. Alam niyo to. The fact na si Chairman Abalos nagko-coordinate kay FG tungkol sa bagay na to, hindi pwedeng hindi nila alam to. Saka alam mo siguro yung hindi alam, ano pa nga yun. Kumbaga understatement pa yun. So talagang sila mga mastermind nito. Setyembre 2007, kinansela ng Presidente ang NBN-ZTE deal. Ayon sa mga kritiko, pinigilan ito ng Pangulo dahil umugong ng balita tungkol sa katiwalian sa kasunduan. Well, pwede tayo mag-speculate kung ano man ang naging dahilan kung bakit hindi tuloy ni Pangulo yun, no? But the fact is, walang nangyari sa project na yun. Ngayon, kung magkakaroon ng investigasyon tungkol sa mga naging pagkilos ng mga players involved, karapatan din naman, no, nang may gusto mag-inquiry na ituloy ito. 2009, iminungkahi ng Senado na sampahan ng kaso sina Pangulong Arroyo, Neri at Abalos. Dahil nangangamba sa kanyang seguridad, 2 taon nang nasa isang safe house si Jun Lozada. Parang isang panibagong lifetime na naman sa akin ito. Napakatagal, saka ibang-iba na yung buhay ko. Parang wala na nga akong dating normal na buhay na babalikan. 2010, ibinasura ng ombudsman ang kaso ng korupsyon laban sa mag-asawang Arroyo. Nakabimbin pa rin ngayon ang kaso kina Abalos at Neri. Nakalusot man daw habang Pangulo, di naman daw siya ligtas bilang karaniwang tao. Yung ding critic, dapat mag-isip muna. Hindi nang banat ka ng banat. 2, 3, 4 na taon na nakakaroon. Wala ka man na mapakita ng konting pruweba. Hindi ka nga ng tao. Akusa ka na, akusa. Alas 12 ng madaling araw ng July 1, unang araw ng pagbaba ni Presidente Arroyo sa pwesto, sasampahan siya ng corruption case ng party list na Bayan Muna. So that's the message. Hit the ground running as early as July 1, magsampa na ng mga kaso and i-prosecute na ang dapat ma-prosecute nang malaman ng lahat kung ano ang nangyari doon sa 9 na taon ni Presidente Arroyo na halos ni isa ay wala siyang sinagot. Pinakamaraming trips, pinakamadugong every trip. Kung meron siyang legacy, siguro maalala sa mga tao, isa yun.